Sa isang liblib na kagubatan, may isang kubo kung saan nakatira ang isang ina na madalas tawaging mama kasama ang dalawa niyang anak na sina Nolan at Sam. May matinding dahilan kung bakit sila naninirahan ng malayo sa sibilisasyon, halos hindi makaraos at palaging nagugutom. Buong puso naniniwala si mama na may isang di nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanila at nagnanais silang lapain. Ang nilalang na ito ay may kakayahang gayahin ang anyo ng mga taong nakilala nila noon. Dahil dito, namumuhay silang tatlo sa isang mahigpit na paniniwalang panrelihiyon, isang paniniwalang nagsisilbing pundasyon at proteksyon laban sa kasamaan sa labas. Dahil dito, para sa kanila, sa tuwing lalabas sila upang maghanap ng pagkain o magpakasaya sa kalikasan, gumagamit sila ng lubid na may dasal na nagsisilbing gabay at proteksyon pauwi. Ang lubid ding ito ang nagsisilbing hangganan na hindi nila dapat lalagpasan. Mahigpit na ipinagbabawal ni mama sa kanyang mga anak na tanggalin ang lubid na nakatali sa kanilang katawan o lumayo ng higit sa haba nito. Ngunit isang araw, naakit si Nolan sa isang itlog na tila maaaring gawing masarap na pagkain. Hindi na mamalayan, sinubukan niyang lumuwag sa pagkakatali ng lubid sa kanya. Napansin ito ni Sam at nagbantang hipan ang pito upang tawagin si mama. Dahil dito, nagkaroon sila ng saglit na pagtatalo kung saan narinig ni Nolan si Sam na nagsabing mas mahal siya ni mama kaysa kay Nolan. Labis na nasaktan sa mga salitang iyon, galit na tinapakan ni Nolan ang lubid ni Sam, dahilan upang matamba ito at mapalay ang kanyang paa. Sa pagkakataong iyon, agad na hinaypan ni Nolan ang pito ng malakas kaya't mabilis na tumakbo si mama patungo sa kanila. Sa pagdating ni mama, biglang lumitaw ang nakakatakot na nilalang at sinimulang habulin sila. Sa kabutihang palad, hawak ni mama ang lubid na sapat ang lakas upang mahaylas silang tatlo pabalik at biglang naglaho ang nilalang. Pagbalik nila sa kubo, agad na dinampot ni mama ang isang kutsilyo at tinutukan ang kanyang mga anak. Inutusan niya silang bigkasan ng isang pangungusap na itinuro niya habang hinahaplos ang isang relihiyosong ukit sa kahoy na sahig sa harapan niya. Ginagawa ito upang matiyak na hindi sila pinalitan ng nilalang na maaaring kumuha ng anyo ni Nolan o Sam. Matapos nito, kinain nila ang kakaunting pagkain na meron sila. Nagsimula nang magtanong ang mga bata tungkol sa nakakatakot na nilalang na hinarap ng kanilang ina kanina. Tila si mama lang ang may kakayahang makakita nito. Kalma niyang ipinaliwanag na ang masamang puwersa ay isang demonyong may anyo ng ahas, na may kakayahang gayahin ang anyo ng mga taong mula sa kanilang nakaraan. Ang nakita niya kaninang hapon ay ang kanyang sariling ina, ang lola ni Nolan at Sam. Matapos nilang kumain, isa-isa silang pumunta sa silid ng pagsisiyasat sa ilalim ng sahig ng kubo. Doon nila pinagninilayan ang kanilang mga nagawa. Samantala, si mama ay naupo sa beranda, kung saan sinimulan siyang guluhin ng isang aparisyong kahawig ng kanyang asawa. Bamulong ito ng mga mapanlinlang na salita, pilit siyang hinihikayat na iwan ang kanyang mga anak. Samantala, habang naghahanda ng matulog sina Nolan at Sam, napag-usapan nila ang nangyari kanina. Nagtanong si Nolan kay Sam kung sinadya ba nitong galitin siya kanina sa pagsasabing mas mahal siya ni mama kaysa kay Nolan. Agad itong itinanggi ni Sam. Sunod na tinanong ni Nolan kung totoo nga bang umiiral ang demonyo na sinasabi ng kanilang ina, at kung totoo rin na pinatay nito noon ang kanyang ama, ina, at asawa, ang ama at mga lolo't lola nila, dahil sinapian umano ang mga ito ng demonyo. Unti-unting, nagsimulang magduda si Nolan sa paniniwala ng kanilang ina. Kanina, nang mapatid ang kanyang lubad, wala naman siyang naramdamang kakaiba, walang masamang presensya na lumapit sa kanya. Ngunit agad siyang pinabulaanan ni Sam. Sinabi niyang huwag niyang pagdudahan ang paniniwala ng kanilang ina. Alam ni Sam na ginagawa lamang ito ng kanilang ina upang protektahan sila. Kinabukasan, sa kabila ng takot niya sa pagiging mahigpit ni mama, nagdesisyon si Nolan na ipahayag ang kanyang mga pagdududa. Tinanong niya si mama tungkol sa tato ng ahas sa kanyang likod, patunay na minsan siyang naglakbay palayo upang ipalagay ito sa lungsod. Kung ganun, paano siya nakabalik ng buhay? At sino ang naglagay ng tato? Dahil noong una, sinabi niyang silang tatlo na lang ang natitirang tao sa mundo. Mabilis itong tinuldukan ni mama. Sinabi niyang matagal nang ipinagawa ang tato, bago pa man sakupin ng demonyo ang mundo. Matapos nito, nagpasya siyang mangaso mag-isa. Ngunit sa gitna ng kagubatan, pinahirapan siya ng mga ilusyon ng demonyo, ipinakita sa kanya ang mga kakilakilabot na pangitain tungkol sa kanyang mga anak. Dahil dito, bumalik siyang galit at walang nahuling pagkain. Dahil wala silang makain, napilitan silang kumain ng kahit anong mahahanap, kahit ang pagkapak ng balat ng kahoy sa paligid ng kubo. Sa sobrang pagkainis, lumabas si Nolan upang humanap ng pagkain mag-isa,
nawala sa kabila ng mga babala ni Mama. Dahil dito, pinarusahan siya ng matindi kinagabihan. Habang gising pa si Nolan, bumulong siya kay Sam. Sinabi niyang sawang-sawa na siya at ayaw na niyang mamuhay sa ilalim ng matinding takot. Nag-alok siya kay Sam na tumakas silang dalawa. Ngunit kahit may tapang siyang putulin ang lubad, ang tanging simbolo ng proteksyon nila, wala pa rin siyang lakas ng loob na tumakas mag-isa at iwan si Sam. Kahit ganoon, matigas ang pagtanggi ni Sam. Kinabukasan, ipinakita ni Mama sa kanila ang isang lumang kamera. Sa mga larawang naroon, nakita nila ang isang bersyon ng kanyang buhay na tila lubos na naiiba sa kwento niya. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang kamera dahil ito ay nag-iingat ng alaala. Ngunit sa halip, halatang ginagamit lang niya ito upang kumbansihin ang kanyang mga anak na gamitin ang alaga nilang hayop bilang pagkain. Nag-alab ang galit ni Nolan, hindi niya kayang isakripisyo ang kaibigang minahal niya ng lubos. Ngunit nanatili si Mama sa kanyang desisyon, buo ang loob niyang gawing pagkain ang alaga nila. Dahil sa matinding galit, nagpasya si Nolan na patunayan na walang halaga ang lubad. Agad niyang pinutol ang lubad na nakatali kay Mama at ikinulong siya sa isang hola. Dahil dito, nag-away sina Nolan at Sam. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang demonyo sa harapan ni Mama. Dahan-dahan nitong hinabi ang panlilinlang nito, sinusubukang sakupin ang kanyang katawan. Kapag nagtagumpay ito, balak nitong gamitin si Mama upang akitin ang kanyang mga anak sa kanyang kamay. Ngunit bago pa mangyari iyon, pinili ni Mama na tapusin ang sarili niyang buhay. Hindi niya hinayaang makuha siya ng demonyo. Ngayon, naiwan ng mag-isa sina Nolan at Sam, puno ng pagsisisi sa pagkawala ng kanilang ina. Ngunit wala silang magagawa kundi magpatuloy sa buhay. Nagbago ang kanilang relasyon, madalas silang hindi nag-uusap. Isang araw, sa labis na kuryosidad, pinalawig ni Nolan ang lubad papasok sa kagubatan. Hanggang sa marating niya ang isang makitid na daan. Sa isang iglap, nagsimulang magduda si Nolan sa lahat ng itinuro ni Mama, lalo na nang marinig siya ng isang umaakyat ng bundok. Narinig ng hiker ang mga sigaw ni Nolan, kaya agad itong lumapit. Sinabi ni Nolan na may sakit si Sam at lumabas siya upang maghanap ng pagkain. Sa taos-pusong kabaitan, inalok siya ng hiker ng pagkain para sa kanila. Ngunit nananatili ang takot ni Sam. Buo pa rin ang paniniwala niyang totoo ang babala ni Mama, at ang taong ito ay isang demonyong nagpapanggap lamang. Kaya, nang hindi nagdadalawang isip, agad niyang panyana ang lalaki. Gulat na gulat si Nolan. Napaluhod siya sa tabi na ngayon ay naghihingalong lalaki, na sa kanyang huling sandali ay nagawang tumawag sa 911 gamit ang isang iPhone, isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Nolan. Sa matinding gutom, kinuha ni Nolan ang bag ng lalaki at iniwan itong mamatay. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinain niya ang pagkaing nasa loob ng bag. Sinubukan niyang kumbansihin si Sam na kumain rin, ipinaalala na totoong tao ang kanilang pinatay. Ngunit nanatili si Sam sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, nang bumagsak ang gabi at nagsimulang magpakita ang gutom, hindi rin ito nakatiis. Palihim siyang kumain ng pagkaing kinuha ni Nolan, ngunit patuloy niyang itinatanggi sa kanyang sarili na ito ay galing sa isang tunay na tao. Ngunit hindi nagtagal, may narinig siyang tunog mula sa hola. Dahan-dahan siyang lumapit upang tingnan kung ano iyon. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na batang babae na nakatayo sa harapan niya. Ang batang babae ay anak ng hiker. Nag-aalala siya dahil matagal nang hindi nakakabalik ang kanyang ama. Nang makita niya ang flashlight sa kamay ni Sam, agad niyang nakilala ito bilang pagmamayari ng kanyang ama. Dahan-dahan, napagtanto niyang may masamang nangyari. Agad siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Sam, ngunit dahil sa lubod na nakatali sa kanya, hindi siya makagalaw ng maayos. Wala siyang nagawa kundi tanggalin ito. Sa sandaling iyon, tunay na lumitaw ang demonyo at tuluyang sinaniban si Sam. Nagising si Nolan at napansing wala si Sam sa loob ng kubo. Dali-dali siyang sumunod sa lubad upang hanapin ito. Ngunit nang marating niya si Sam, pinutol nito ang lubad ni Nolan at lumitaw sa isang nakakatakot na anyo. Mabilis na tumakbo pabalik si Nolan papunta sa kubo. Ngunit nang makapasok siya, bumungad sa kanya si Sam, walang reaksyon, walang emosyon. Bigla siyang sinugod ni Sam gamit ang isang kutsilyo, pilit siyang sinasaktan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Sam na sindihan ang apoy at sunugin ang buong kubo. Sinisiguradong matrap si Nolan sa loob habang kinukuhanan ito ng video gamit ang kamera. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw, tila ito ang kanyang ina. Takot na takot at litong-lito, agad na nagtago si Nolan sa silid ng introspeksyon. Ang lugar na ngayon ay nagiging saksi sa kanyang bumabagsak na isipan. Unti-unti niyang iniisip ang posibilidad na baka ang ina nila ang demonyo simula pa lang. Sa huli, dumating ang isang rescue team at nagawang sagipin si Nolan mula sa nasusunog na kubo. Ngunit natagpuan rin nila si Sam, ngunit ibang-iba na siya. Ang dating tingin niyang puno ng takot ay wala na, napalitan ito ng isang malamig at walang buhay na titig. Tuluyan na siyang nasa ilalim ng kontrol ng demonyo. Ginawa ng rescue team ang lahat
lahat upang iligtas silang dalawa, ngunit may isang bagay na hindi na nila kayang isalba, ang kaluluwa ni Sam, na ngayon ay tuluyan ng nalugmok sa kadiliman. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, unti-unti nang nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.